Straightforward conversations. Get the story behind the headlines right here on The Newsmaker. All roads lead to 2028 as Vice President Sara Duterte declares her presidential bid, slamming the state of the nation and taking aim at her former running mate. Malacanang fires back, urging Duterte to respond to her own accountability issues. Meanwhile, former President Rodrigo Duterte waives his right to appear before the ICC and again accuses the Marcos administration of kidnapping him. On The Newsmaker, Palace Press Officer Claire Castro. Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Odalo. Today's Newsmaker, Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time and for this interview. Thank you, Tristan. Thank you sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa inyong program. Okay, simulan na po natin yung pinakamalaking balita kahapon, yung pag-anunsyo po ni Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential bid. President Bongbong Marcos had a very brief initial reaction to VP Duterte's early 2028 presidential plans. Did he elaborate since then? Wala. Good luck lang. Kasi ang Pangulo, katulad kanina, merong siyang pinuntahang affair, meron siyang pinuntahang event. Ang kasama niya, mga guro at mga school heads. So hindi naiisip ng Pangulo ang pamumulitika. Puro trabaho lang. So kung yan ang binanggit ni Vice Presidente na siya itatakbo, di good luck. Yan lang naman yung maaaring imensahe ng Pangulo sa kanya. But was the President personally disappointed that the Vice President framed the country as suffering from government inefficiencies under his leadership? Because sabi niyo rin po kahapon na panood niya ito. Okay, kung may inefficiency ang Vice Presidente? Because ang pagkaka-frame po ni Vice President Duterte nung kanyang dahilan sa pagtakbo ay yung mga inefficiency government. of the President. Yes. Alleged inefficiency Yes, of the President. Okay, alam naman natin ang katotohanan. People know what's the truth and who is always the source of fake news. The President has been working so hard for the country at alam din natin kung sino lang yung nagbabakasyon. So, sino ba yung inefficient sa katotohanan? Sino ba yung totoong inefficient? Hindi ba siya ay binigyan ng pagkakataon ng Pangulo, nagampanan ng pagiging secretary ng DepEd, at naniwala ang Pangulo na ito'y kakayanin niya. Kaya ang malaking obligasyon na ikaw ang mamuno sa edukasyon ay pinangatawanan ng ating Pangulo, pero binigo niya. Hindi lang ang Pangulo, kundi binigo niya ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung kabataan. After niya mismo tanggapin sa sarili niya, ito si Vice Presidente, na wala siyang kaalam-alam pagdating sa edukasyon or education sector. Bakit? Dahil hindi nga daw siya galing doon. Pati nga yung kanyang proyekto na matatag curriculum, kanya pa yon. Hindi niya kayang i-review. Hindi niya yata ito nakita man lang or nabasa, na-analyze, na-evaluate dahil ang mga tao lamang niya at ang ibang stakeholders ang nag-review nito. Hindi ba yon ay masasabing napaka-inefficient? Tumanggap ka ng trabaho, pero hindi mo pala kaya. At nag-suffer ang ating edukasyon. And Yusek Duterte, Vice President Duterte even apologized to Filipinos for supporting President Marcos in 2022. Does the palace see this as a betrayal? Dati na nasabi ng Pangulo, nung ala niya daw, kaibigan niya ang Vice Presidente. Diba? Sabi niya, I was deceived. So doon pala makikita natin na ano bang pagkukunwari ang ipinapakita ng Vice Presidente. So kung nagkatulungan man sila, ninais nila to pareho, ninais ng grupo nila pareho. So kung yan ang nakikita ngayon ng Vice Presidente, alam naman natin, mula nung nabunyag ang paggasta niya ng confidential funds in 11 days, nagkaganito na ang Vice Presidente dahil hindi niya ma-explain mabuti sa taong bayan ano ba nangyari sa pondo. At ngayon, dahil dyan, pati ang Pangulo, inaatake niya at binibigyan niya ng maling mga informasyon, rather mga fake news, paninira. Wala siyang binanggit na anuman, kundi paninira, kakulangan sa gobyerno,
Pero wala siya na ibibigay anumang solusyon. Wala siya nasa-suggest. So Kundi para puro siya nagbabakasyon. So Yusek, para po sa inyo, unfair lahat ng mga assessment ni Vice President Duterte of President Marcos's performance. Hindi totoo. Alam natin na yun yung trabaho niya. Manira. Unfair sa Pangulo dahil baka yung ibang tao maniwala sa kanya. Although, marami na nating beses sinabi siya ay fake na source ng fake news, pero may pangilan-ngilan na maaari maniwala sa kanya. Sa ating press briefing, nakikita natin kung gaano ba ang mga proyekto, programa ng Pangulo. Patuloy na nagtatrabaho hanggang sa nagkakasakit na ang Pangulo. Nangangayayat dahil sa kanyang diet ngayon, dahil sa kanyang pagtatrabaho. Yung iba naman ay lumulusog pa. So, di ba, parang it's really unfair na ito ang malaman ng mga kababayan natin mula pa sa pangalawang pinakamataas ang posisyon ng hawak. Mm-mm. May challenge po ba kayo, Yusek Claire, kay Vice President Duterte para mas maging aware siya? Sorry. May challenge po ba kayo, Yusek Claire, kay Vice President Duterte para mas maging aware siya sa ginagawa ng administrasyon? Aba? Obligasyon pa ba natin siya i-challenge? Bilang public servant, dapat alam niya ang nangyayari sa gobyerno. Hindi yung puro chismis, fake news ng mga nanggagaling sa kanyang kapaligiran. Obligasyon niya bilang Vice Presidente, no? Malaman kung anong ginagawa ng administrasyon na to para sa mga kababayan natin. Obligasyon niya na magtrabaho bilang Vice Presidente. Hindi siya dapat bigyan ng anumang pag-challenge. I-challenge niya yung sarili niya dahil siya ay tinatawag nating public servant. Pero sana isa puso niya yung salitang public servant. Mm-mm. Sa kanya pong updated statement, because 'di ba nagkaroon po siya ng press briefing nung umaga wherein she announced her presidential bid, and in the afternoon naglabas po sila ng the same statement pero may added lines lang po. Isa doon sa nadagdag sa statement ni Vice President Duterte ay yung pagdating sa independent foreign policy. Ang sabi po ni VP Duterte is that the administration has no clear foreign policy and that the Philippines is now caught between the US and China. Ano po ang opinion dito sa naging posisyon ni VP? Yan ang mahirap eh. Dapat aral mo nang mabuti yung liwanag ang polisiya ng Pangulo. Ipaglaban ang anumang interes na mayroon tayo, not even square inch of our territory should be surrendered to any foreign power. Maliwanag yon. Ipinaglalaban ang ating maritime rights, ipinaglalaban ang ating teritoryo, pero in a diplomatic way. So, kung wala siyang alam patungkol sa polisiya, hindi ko na alam sa kanya. Hindi natin alam sa kanya. Ang gusto niya bang polisiya, yung pinatutupad ng kanyang ama? Ipinatupad doon na kahit ang ating sariling sandbar ay hinahayaan niyang ang Chinese Coast Guard ang mag-patrol? Hinahayaan niya ba na itong mga sandbar na atin ay hindi patatagan o magkaroon ng structure para sa fisher folks natin? Ganun ba ang gusto niyang foreign policy? So, ang Pangulo, alam natin na maka-Pilipino, maka-Pilipinas, makabayan. Samantalang ang Vice Presidente umamin not pro and country. Kahit Pilipinas, hindi siya maka-Pilipinas. Ayon yan sa kanya. Yusek, last year the president spoke about reconciliation even with some of his political rivals, including the Dutertes. At this point, is that possibility completely off the table? Again, medyo napuputol, medyo mahina yata. Ako ba yung mahina yung internet? Sorry, yung signal ko. Yusek, Ulitin, Tristan, medyo... let's repeat that po. Last year, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos is that he's open for reconciliation even with his political rivals, kabilang na po yung mga Duterte. Pero at this point, given yung mga nagaganap po sa politika, is that possibility completely off the table? Teka lang po naputol ka. Even to all his political rivals po, yung mga nakalaban niya po sa politika. Sorry, Tristan, political rivals. Opo, yung reconciliation. Is the president still open for that? Yes, ma'am. Tama ba? Yes, ang Pangulo kahit sino
hindi particular ang Vice Presidente. Kahit sino na masasabi nating political rivals, kasi sa panahon ngayon, hindi na iniisip ng Pangulo kung meron bang political rival siya, dahil ang gusto niya, magkaisa ang bawat Pilipino para sa bansa. So, kung political rivals sa pag-usapan natin, ayaw isipin ng Pangulo yan. Kung meron mga obstructionist na ginigiba ang Pangulo, open pa rin ng Pangulo na pag-usapan kung ano ang maaaring maging solusyon sa mga kanilang mga hinaing. Kung valid ang kanilang mga hinaing, open ang Pangulo kahit kay kanino. Hindi lang kay Vice Presidente. Kaya wag kasing ano to wag magkaroon ng pag-spin ng kwento na para bang pag sinabi nating open sa lahat, tapos ibibigay kay Vice Presidente o open daw ang Pangulo sa makipag-reconcile, nababago kasi yung kwento. Mhm. So hindi ganon, hindi lang sa kanya, sa lahat. Para magkaisa ang buong bansa natin. Okay. Yusek, last na lang po on the presidential announcement. From the palace view, what would a Sara Duterte presidency mean for the country? Oh? Ito, Steve. Hindi ko masabi. Ano po, sorry Yusek, ano po ang isang Sara Duterte presidency sa tingin niyo po? Nagulat ako. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ano mangyayari? Diba? Ano ba mangyayari sa Pilipinas? Lahat ba ng ginawa ng Pangulo? Mababaliwala? Lahat ba ng pag-iimbestiga ng Pangulo sa mga anomalyang flood control projects at para ma-control or at least mawala ang korupsyon sa gobyerno? Lahat bang ito ay mababaliwala kapag ang Vice Presidente na ang umupo bilang Presidente? So, ipagpapatuloy ba ni Vice Presidente yung mga EJK, yung patayan, at yung mga ghost projects na nangyari sa Build? Ganun ba yung aasahan natin? Ganun din ba ang mag-aasahan natin kung paano itrato ang ating West Philippine Sea at itong kalayaan na island group ay ipamigay na? Ganun ba yung aasahan natin kay Vice Presidente? Hindi natin alam. Mm-mm. And that remains to be seen. Yusek, isa pa po nasabi ng mga analysts, yung pag-anunsyo po ni Vice President Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagka-presidente ay isang mensahe, hindi lamang po sa mga publiko, pati sa mga mambabatas. Has this changed the political temperature, particularly sa Congress, lalo na't may 4 na impeachment complaint na kinakaharap si Vice President Duterte? Kung pag-uusapan natin ay House of Representatives, hindi ko masasabi kung ano ang nararamdaman nila. Pero, ang mga tao, ang mga miyembro ng House of Representatives ay binoto ng taong bayan. Ibig ba nila sabihin sa ganitong pananaw, matatakot sila? Mababahag ba ang buntot nila dahil may tatakbong isang Sara Duterte sa pagka-presidente? Papaano na yung interes ng bayan kung talaga namang may issue ang Vice Presidente sa di umanong paglulustay ng pondo? Hindi nila kailangang matakot kung katotohanan naman ang kanilang ipapairal dyan. So wag politika ang pairalin dito kung hindi kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng pondo ng bayan to. So hindi sana sila matakot. Hindi ko sila pwedeng bigyan ng advice, pero sila mismo, sa sarili nila, hindi sila dapat matakot sa ganyan dahil mas lalo nila dapat na putulin. Diba? Sila na may kapangyarihan pumutol sa nang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang kanilang kapangyarihan. So dapat, kung sino dapat tigpasin ang pang-aabuso, tigpasin agad. I remember what you said last time sa mga previous briefing po, no, palace briefing, wherein yung sinabi nyo kung paano iniimbestigahan dapat yung flood control anomalies. Ganun din yung approach dapat sa pag-iimbestiga dito sa mga issue ng paggamit ng pondo. But you have Iloilo Representative Lawrence Defensor now saying yung majority of votes coming from lawmakers may no longer happen as compared in the previous impeachment na kung saan po ay more than 200 ata yung bumoto sa plenary at naipadala sa Senado. Pero dahil po hindi raw ginawa forthwith yung impeachment na yon, ngayon mukhang medyo malabo na yung ganitong klaseng numero. Ano po ang sa tingin nyo dito?
Hindi natin masabi kung ano ang mga nasa isip ng mga miyembro ng House of Representatives. Alam naman natin na sila ay magagalang para sa katotohanan, para sa bayan, hindi para sa interes ng iilan lamang. So, sana manatili sa kanila ang pagiging public servant, loyalty sa bansa, loyalty sa konstitusyon, at pairalin lamang ang katotohanan. Okay. So sa tingin niyo po, hindi naman po kayo nanghihinayang na yung nakaraang impeachment sana na kung saan nakakuha ng malaking suporta ay hindi umusad? Walang magagawa ang Pangulo dyan dahil yan po ay trabaho ng Kongreso. Naging desisyon ng Senado noon. So, hindi na po makikialam ang Pangulo dyan. Ngayon po, dumako naman po tayo sa, siyempre, kasunod ng pag-anunsyo ng planong pagtakbo sa pagkapangulo, ay nagsulputan na rin po yung iba't ibang mga senaryo, mga possible tandem para sa 2028 election. Sabi po ng isang analyst, si Prof. Dennis Coronacion, masyadong napaaga yung election season because ngayon mga 2 taon pa before 2028, and yet here we are discussing potential tandems and lineups for 2028. At isa po sa nabanggit dito is the possibility of a Sara Amy Marcos tandem. Ano pong comment nyo dito, ma'am? Okay. Di ba kinilala sila dati na Team Itim? So, tambalang Team Itim, Sunny Puwersa ang Team Itim. So, ang Pangulo po, wala po masasabi sa ganyang tambalan. Kasi po, hindi pa po yung pinag-iisipan ng Pangulo sa ngayon. Ang Pangulo, focus sa trabaho, hindi pa mumulitika. Nakita niyo naman po, sabi nga natin, kanina lamang ay umaten para pasinayaan ang mga guro at bigyan sila ng incentive para mas maging magaling pa sila sa pagtuturo. Nandyan din po ang Oplan kontra baha na talagang pinapaasikaso ng Pangulo para po may ibsan ang epekto ng malakas na ulan na magkukos po ng baha. So doon po ang focus ng Pangulo pati po ang ekonomiya natin. So ito pamumulitika, tandaan po natin, ang sobrang aga na namumulitika, tandaan natin, tignan niyo, walang nagagawa. Walang nagagawa para sa bayan. Maging mapanuri po tayo dyan. Walang iniisip ngayon yan kung hindi mamulitika at mangampanya. Yung po ba ang dapat nating tularan at maging ehemplo at iidolo na leader na walang iniisip kundi kapanganan ng sarili nila? But wala pong nararamdaman na any pressure ang Malacanang na, to come up with also a potential candidate from the administration because kahit po sabihin nating maagang nag-anunsyo, kapag sobrang late naman din po, baka mahirapan na po ang administrasyon to counter itong mga potential candidates in 2028. Nape-pressure ang Pangulo sa pagtatrabaho kasi meron pa tayong dapat isolve ng mga baha. Yung pagtaas ng ibang presyo ng bilihin. Pati po yung pagtaas dapat ng ekonomiya. Diyan po nape-pressure ang Pangulo. At hindi po siya nape-pressure ngayon kung wala pa po siyang kandidato dahil napakaaga pa po. Siguro sa tamang panahon, darating naman po yan Hindi pa po ito talaga dapat para sa pangangampanya. Hindi po ba, pag ikaw nagsabi na ikaw ay tatakbo, in a way, nangangampanya ka na niya. So, pinopromote mo na yung sarili mo. Tapos hindi ka nagtatrabaho. That's unfair to the Filipino people. And syempre po, lahat ng mga magiging activity niya would now be linked to posibleng sa kanyang naging desisyong pagtakbo. Saka, di ba, bawas-bawasan na siguro yung mga pagbabiyahe kung talagang gusto maglingkod sa bayan. Di ba? Hindi dapat jet setter or world tour na parang Sara the Explorer ang dating. So, trabaho lang muna. Trabaho lang. Okay. Yusek, the President is set to visit Naga next week. Napag-usapan din po ito sa Palace briefing and with a possibility of meeting with former Vice President Leni Robredo. Siyempre po, hindi natin mapigilan o hindi mapigilan ng publiko mag-isip. Is the administration open to working with her? And, with some analysts and lawmakers saying Robredo is the formidable contender against Duterte. Alam mo, ang Pangulo naman, lahat naman pinupuntahan. Nandiyan ang Cebu. Kailangan ng tulong. Diba? Kahit naman dating hindi naging kaalyado, hindi po kasi tumitingin ang Pangulo sa kulay. Kahit ikaw ay hindi sumuporta sa kanya, basta kailangan ng tulong at kailangan pupuntahan. Nandyan po ang dating Vice Presidente Leni Robredo, ngayon ay mayor ng Naga. Kinakailangan din po ng Naga City ng tulong at yun nga po pinasimulan po ng Pangulo itong Oplan kontra baha, pinalinis ang estero, ilog, kanal,
para po maibsan yung pagbaha dyan. Kasi problema po ng Naga City ang pagbaha. So, hindi ito parte ng pamumulitika, kundi pagsisilbi. Serbisyo po ang binibigay ng Pangulo at natutuwa naman po tayo. Tandaan niyo po, sila po ay naging magkatunggali. Pero hindi po naging hadlang ito para pumunta, tulungan ng Pangulo ang Naga City na pinamumunuan po ni Mayor Leni Robredo. So, yan po dapat ang nangyayari sa atin. Hindi puro paninira. At nakita po din natin sa mga sa Facebook account po, kung hindi tayo nagkakamali, ni Mayor Leni Robredo, na natutuwa po siya na nandyan po ang DPWH dahil nga po inutusan ng Pangulo na ayusin po ito. At nakita niyo po na ang Pangulo tutulong kahit po naging kaalyado dati. So, kahit anong kulay, tutulungan po ng Pangulo yan. So, yun po, hindi puro paninira. Yung iba po kasi wala nang ginagawa, hindi na nagtatrabaho, tapos tinisiraan pa yung Pangulo at yung administrasyong ito. Na siyang parte din naman siya ng administrasyon. So, ito po yung isang Parte siya ng gobyerno, not the administration, but the government. So para po sa inyo, Yusek, ito yung isang magandang halimbawa ng posibleng political reconciliation kahit ng mga naging magkakalaban. Kasi sabi naman ni Mayor Leni, the moment na tinanggap niya na talo siya, ang wish niya kay Pangulong Marcos Jr. ay mag-succeed. So wala din naman kay Mayor Leni Robredo yung politika. Kasi tapos na yung magtutunggali. Tapos na yung eleksyon. So, talagang dapat mag-move forward tayo. So, yun yung nakita natin kay dating Vice Presidente Leni Robredo na hindi natin nakikita kay VP Sara. So, kay Leni Robredo, kahit ano pa yung nangyari sa kanilang pagtutunggali, di ba? Ang wish niya kay Pangulo is magtagumpay. Bakit? Ang tagumpay ng Pangulo, tagumpay ng buong bansa. Di ba? Hindi pa yan nag-I love you BBM, ha? Samantalang si Sara Duterte, nag-I love you BBM. So, di ba? Ibig sabihin, ito yung mga tao na masasabi natin mga statesman na talagang hindi lang sarili ang inisip, kundi taong bayan. Okay. Yusek, pumunta na po tayo dito sa isa pang topic on the International Criminal Court. You have former President Rodrigo Duterte telling or seeking na hindi na po siya dumalo to waive his right to appear before the ICC, citing his age, frailty, and he's too tired now to join the proceedings. But then, he also claimed that he was kidnapped by the government to be brought to The Hague. Ano po ang pahayag ng palasyo dito, lalo na't inulit po ng Pangulo yung kanyang mga nauna ng kampo ng Pangulo, yung kanilang reason na kinidnap po si dating Pangulong Duterte? Opo, sasagutin po natin yan dahil meron naman pong pagbibintang na ginagawa ang dating Pangulong Duterte. Unang-una po, pag nabasa niyo po yung kwet, yung kanyang salaysay, makikita niyo po na talaga namang matalas pa ang kanyang pag-iisip. At yan naman po ang pinatunayan ng 3 medical experts na in-engage ng ICC para malaman kung ang Pangulo ba ay fit for trial. At yun nga lumabas, siya ay fit for trial. At kung ano man ang mga sinasabi dito na nakakalimutan niya or what, taliwas ito sa findings ng mga medical experts. So ang medical experts na na-engage para maging neutral at sabihin ang findings nila, sila po ay di pwede. Hindi sila dapat na magsinungaling. Pero ang akusado, pwede pang magsinungaling. So, isasabi niyang kinidnap siya. Tandaan natin, Tristan, ang pagpapadala sa kanya sa The Hague ay ayon mismo sa ating batas, RA 9851. Ang pagtanggal at pag-alis natin sa The Hague or rather sa ICC or sa Rome Statute, yan naman ay na ginusto ng Pangulo dahil siya po ay nasampa ng kaso as early as 2017. So, ang pinapatupad lang ng gobyernong ito ay kung ano yung naaayon sa batas. Mukhang nakaligtaan siguro nila na iparipil ang batas na ito at itong batas na ito ay nagamit pa para doon sa mga private complainants na maaaring magamit kung ito
idadalin ang sinumang akusado sa International Tribunal. Kasi sa Section 17 ng RA 9851, Tristan, nakasaad naman maliwanag doon na kung ang kaso ay nasimulan na sa isang state or isang international tribunal, maaari na ang Pilipinas ay hayaan na doon na ipagpatuloy ang nasabing pagdinig. So, hindi iputo labag sa batas kung RA 9851 lamang ang ating pag-uusapan. At how can you say there is kidnapping when the ICC itself admitted that there's a valid warrant of arrest, that it issued a valid warrant of arrest. International Criminal Court, korte po yan. At meron po silang kaparatang mag-issue ng warrant of arrest. At paano makikidnap? Nung dinala po siya, meron siyang doktor, meron siyang abogado. At that time, nakasama niya pa, bago siya lumipad, ang kanyang anak na si Kiki Duterte. At ito ay hindi minor de edad at that time. So, at nung nasa aeroplano po siya, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na inaako niya lahat ang mga patayang naganap. Siya rin sabi niya. So, paano niya ngayon mako-contradict yung sarili niyang admission ng pagpatay? Ngayon, sinasabi niya sa kanyang request na gawa lang daw yung kwento tungkol sa patayan. Tignan niyo yung mga news. Tignan niyo yung nangyari sa Senado. Tignan niyo yung mga nangyari sa ibang hearing dyan. Kasama na ang, sa Senado at sa House of Representatives. Lahat inamin niya pagpatay. And medyo parang sa diskarte ba ng defense ni dating Pangulong Duterte na paulit-ulit yung argument of kidnapping, medyo nahihinaan po ba kayo sa ganung klaseng depensa? Oo, dapat mag-isip naman yung lawyer niya ng iba pang depensa. Kasi itong kidnapping, intriga to. Ito yung mga pinuflaunt, no? Ito yung pinapalutang ng DDS mismo. So, ang patunayan nyo, wala kang patayan, wala nangyaring patayan. Paano mo ma-i-deny na walang patayan kung mismo ang kliyente mo nag-admit, di ba, na pumatay siya. At inuutos siya sa pulis na encourage the suspects, no? Yung mga nahuli, encourage them to fight. Para pag lumaban, patayin. Instead na dalhin sa presinto para sa korte, at mahusgahan kung may kasalanan o wala, hindi. Kill. Yusek, last na lang po sa huling parte rin ng letter ni former President Duterte doon sa ICC, no, nasabi niya na rin po na he has accepted the possibility of dying in prison. May reaction po ba kayo sa ganitong klaseng pahayag ng dating Pangulo? Alam mo, death is certain. Death is certain. Hindi lang alam natin kung kailan. Diba? So, tandaan natin, ang hindi lang naging certain at that time, yung mga napatay. Through EJK. Biglaan ang pagpatay sa kanila. So, dapat isipin din natin yun. Ang dami nang napatay. Paano na yung mga kapang-anak doon? Ang lagi kasi nakikita ngayon, yung interest ng akusado. Paano yung interest naman nung mga may kamag-anak na pinatay? Hindi namatay, pinatay. Anong interest nila at anong nararamdaman nila? Ito mga ganitong klaseng mga letter kasi, na alam mo may mga paawa effect ito. Okay? May paawa effect ito. And also, sabi nga niya, makakalimutin na siya, pero hindi niya nakalimutan, sirain, intrigahin ang Pangulo natin. Na siya daw nag-utos ng pagkidnap sa kanya. Tingnan niyo, magpapaawa, pero laging may turo ng kamay at naninira. So, paano mong kakaawaan ang taong may edad at naninira pa? And, Tristan, don't forget this. Sinabi din ng Pangulo yan, dito pa lang sa Pilipinas. Sabi niya, iko-quote ko, I don't care about human rights. Sabi niya, I'm 71 years old and I cannot be put in jail. So, sabi niya, pumatay man ako dyan, you cannot arrest me because I have the immunity. At that time, presidente siya. Now, 71 years old, sabi niya, hindi niyo ako makukulong, wala kayong magagawa kasi kailangan i-release pag 70 years old na. Yan ang dapat na, yan ba ang dapat na, paniwalaan? Yan ba ang tao na nakakaawa na
wala siyang balak managot dahil alam naman niya na hindi siya makukulong sa Pilipinas. Sinabi niya yan. So, yung mga complainant, of course, saan pupuntang venue? Sa Pilipinas ba na alam niya na magkakaroon ng itong klaseng pag-treat sa dating Pangulong Duterte? Dahil yung sinabi niya I'm already 71, you can't put me in jail. Diba? Kasi I'm old. Ito rin. Dito pa rin sinasabi niya, I'm old. But the same Argument. reasoning, Mhm. the same paawa effect ito. He's definitely old. But alam mo, hindi pwedeng excuse na matanda ka na tapos lahat ng ginawa mo. Kung totoo, lahat ng ginawa mo na namatay yung ibang mga kababayan natin, makakaligtas ka na lang dahil sa old age. But dapat nalaman mo rin ano ang maaaring consequence niya. Yusek, last na lang po na tanong nyo na po ba si Pangulong Marcos kung may balak na po ba ang Pilipinas mag-rejoin sa ICC because it might take time pag nagdesisyon po ang administrasyon to do so? Hindi pa talaga napag-usapan. No? Hindi talaga siya napag-usapan. Wala pa. Dati tinanong ko yan parang pa rin talaga napag-usapan Okay. At yan po ang aabangan nating development lalo na next week kapag nagsimula po yung confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat po, Communications Undersecretary Claire Castro, for your time and for taking this interview. Thank you very much, Tristan, at sa mga kababayan natin.